Hey guys, it's me again, Camille. For today's recipe, magbe-bake tayo ng chocolate mousse cake. We need 1 3/4 cup of flour. Isi-sift natin yan para matanggal yung mga buo-buo. May iwasan din natin na ma-overmix yung butter. We also need half cup of cocoa powder, 1 1/2 teaspoon baking powder and baking soda, half teaspoon of salt. Lastly, 1 1/2 cup granulated white sugar. Salain lang natin yan para matanggal yung mga buo-buo tulad nito. After natin masala, imimix lang natin to para mag-combine na yung mga dry ingredients natin. Sa wet ingredients naman, we need 2 medium-sized egg, 1 teaspoon of vanilla, half cup of oil, and 1 1/2 cup fresh milk. Gently mix lang natin yan hanggang sa ma-absorb yung wet ingredients. Ang rules kapag naghahalo ng butter ay wag i-overmix. Gagamit tayo ng spatula para may scrape natin yung mga gilid para ma-enhance yung chocolate flavor. Maglalagay tayo ng half teaspoon of black coffee powder. I-dissolve lang natin yan sa 1 cup na hot water. Ang purpose naman ng hot water is para maging mas moist yung cake natin. So yes guys, runny talaga yung consistency nitong butter natin. For the last time, sasalain pa natin yan para tanggal talaga yung mga buo-buo. Huwag niyong kalimutan na magpainit na ng oven para ready to use na siya kapag na-prepare na natin itong butter. Hinahalo ko pa nga lang, napakabango na ng amoy. Buhay na buhay yung chocolate flavor, parang ang sarap na niyang inumin, ganun. So isang beses lang natin yan sasalain at pwede na natin yan i-transfer sa baking pan. Gumamit ako nitong round shape na molder. Hindi natin yan pupunuin, kalahati lang yung ilalagay natin para hindi aapaw. Ibibake lang natin yan sa 120 degrees for 35 to 40 minutes. Ganito kadami yung nagawa natin sa recipe. Ipa-cool down muna natin yan at kapag lumamig na, pwede na natin ilagay sa chiller habang ginagawa natin yung chocolate mousse. We need 1/4 cup whipping cream. I-microwave lang natin yan for 1 minute. While hot, ilagay na natin itong 160 grams of dark chocolate. I-mix lang natin yan hanggang sa mag-melt yung chocolate. Kapag wala ng buo at ganito naka-smooth, iset aside muna natin yan para lumamig. Habang hinihintay natin na mag-cool down itong chocolate, magwi-whisk na tayo nitong whipping cream. 200 ml itong ginamit ko. Kapag medyo nag-up na yung volume, pwede na tayo mag-add gradually nung minelt natin na chocolate kanina. Make sure na malamig na talaga bago natin i-add para hindi babagsak itong cream natin. Kapag medyo nag-mix na siya, pwede na natin i-add yung remaining na melted chocolate. Ito din kasing whipping cream, hindi siya pwedeng ma-overmix. Kapag na-overmixed, magiging grainy yung texture niya at hindi na siya fluffy. I-scrape lang natin yung mga gilid using spatula and continue to mix hanggang sa ma-achieve natin yung consistency na kailangan natin. So, stable na to, kaya okay na yan. Ito na yung moist cake after mailagay sa chiller. To see is to believe. Ganyan ka-moist itong cake natin. Tatanggalin ko na to sa molder kasi itatransfer ko ng lalagyan. Gagamit ako ng springform pan or yung cheesecake molder para maging ganito ka-moist yung ibe-bake nyo. Sundin nyo lang yung temperature at baking time. Importante din na naka-preheat yung oven para ma-ensure natin na yung cooking temperature is consistent throughout the cooking process. Na i-transfer ko na nga itong moist cake, pwede na natin ilagay itong ginawa natin na chocolate mousse. After natin mapakinis, pwede na natin to ilagay sa chiller ng 15 minutes para mag-set. Itong part na to ay pwede nyo na siyang i-skip. Kung gusto nyo din na maglagay nito, huwag kayong gagamit ng fresh milk. Heavy cream yung gamitin nyo para hindi kayo magagaya sa akin. Melted na nga yung chocolate at habang mainit pa, naglagay na ako ng half teaspoon of coffee. Kabado nga ako sa part na to kasi masyado siyang malabnaw. Lagi nyong pakinggan yung instinct nyo guys. Pero ako, itinuloy ko pa rin talaga. Make sure na malamig na talaga bago nyo isalin. Ilalagay ko ulit yan sa fridge para mag-set. Sa part na to, umaasa ako na kapag iniref ko, medyo titigas yung chocolate. Huy, sana naman. Proceed naman tayo sa frosting. Gumamit ako ng 100 ml of whipping cream. Naglagay lang ako ng 1 tablespoon of powdered sugar. Kapag ganyan naka-stable, okay na yan. At ito na nga yung chocolate mousse natin after mailagay sa fridge ng overnight. Tinatanggal ko pa nga lang dito sa molder. Ramdam ko na guys, narani pa rin yung chocolate. At ito nga yung naisip ko na maglagay ng frosting sa ibabaw. Para kapag nagpipe ako ng icing or maglagay ng design ay hindi siya dudulas pababa. Malamig dito pero nagme-melt pa rin talaga itong chocolate. Ganitong design nga lang yung gagawin ko. In fairness, kahit kagabi ko pa ginawa itong frosting, stable pa rin siya. Ichinil ko pa nga to overnight para ako mag-set talaga yung chocolate. For the final touch, naglagay lang ako ng chocolate chips. And that's it. Meron na tayong chocolate mousse cake. Time to taste the fruits of flavor. Dahil melted nga yung chocolate, hindi kita yung layer ng cake natin. Pero okay lang yan kasi makakain pa rin naman. In fairness, nakuha ko ulit yung saktong tamis lang na gusto ko. Usually, kapag chocolate flavor, iniisip na natin agad na matamis. Pero itong recipe na to, hindi siya yung kapag natikman mo, ayaw mo nang umulit. Kita nyo naman guys, na
Malapit ko nang maubos itong isang slice. Napaka-moist nitong base cake natin. Yung filling at frosting, nagko-complement siya dun sa base cake. Kaya mauubos mo talaga agad itong isang slice. Kaya itry nyo na din. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano ka-moist at lambot itong recipe ng moist chocolate na to. I assure you na hindi kayo mapapahiya kung gagamitin yung pang negosyo. Complete na yung recipe na to, susundan nyo na lang yung procedure. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to follow for more recipes.